Hello, hello mga mi. Nahihirapan din ba kayong pakainin yung toddler niyo? May bago pala akong ini-introduce kay Jaya ngayon. Itong bento-inspired na meal niya. Ikakat mo into different shapes yung food niya para ma-attract siyang kainin. Sa edad kasi ni Jaya ngayon, nahihirapan na akong pag-stayin siya sa isang place pag kumakain. Kaya magandang idea ito para makot yung attention niya. Nasa kalikutan stage na talaga kaya ang hirap na rin pakainin. Ang cons ng dito sa bento meal, syempre nagka tayo ng different shapes kaya may scrap yan. Pero hindi naman to masasayang kasi kakainin ko yan. At after nga namin kumain niliguan at binihisan ko na si Jaya kasi aalis kami at pupunta kami sa munisipyo at magbabayad kami ng amilyar. At ito nga lang pala ang CR ng munisipyo. Aesthetic yarn? Parang ang sarap tumambay dito. After nga namin magbayad ng amilyar, kumain naman kami dito sa Asyong, ang favorite namin. Matagal na nga rin kami hindi nakakakain dito kasi dadayuhin mo pa to. Pero kapag dinayo mo naman to, sobrang worth it naman. Gustong-gusto namin yung sabaw nila dito at lalong-lalo na si Jeya. Hindi naman halata na sunod-sunod yung subo niya. Hindi ko ine-expect na kakain kami dito. Kaya hindi ako nakapagdala ng bib kaya nilagay ko sa leeg ni Jeya. Lampin lang yan. Tuwang-tuwa nga kay Jeya yung mga staff ng Asyong dito kasi nga ang sarap niyang kumain. Hindi ko na nga lang na-videohan. Sabi niya kay ate, okay daw. Nagkatinginan kami ni ate at nagtawanan na lang kami. In fairness naman kay Jeya, kapag kumakain kami sa labas, behave naman siya. Focus lang talaga siya sa food. Hindi katulad sa bahay na sobrang daming nakakakot ng attention niya. Kaya naman pag kumakain kami, sobrang tagal namin bago matapos. Sa mga oras na to, parang gusto ko na nga i-follow up ang order namin. At baka maubos ang niluto niyong sabaw sa kaka-order ni Jeya. At mukhang nakakaramdam na nga rin sila ate na medyo nakakarami na kami ng sabaw at sinerve na nga sa amin yung in-order namin. At ito nga palang in-order ko para sa amin ni Jeya, bangus. At nagdagdag kami ng family size na sisig. Tsaka si Papa JC nag-order siya ng tapa. At kahit na may bangus na kami, hindi pa rin tinitigilan ni Jeya yung sabaw. More, please. More. Ate, more, please. Ate, more. Sabaw po. Honestly, hindi ko na talaga nabilang kung nakailang beses kaming refill ng sabaw. Buti na lang only soup sila dito. At saka only rice, only gravy na rin sila. Kaya naman sulit na sulit din talaga yung bayad mo dito. At magi-start na nga akong himay-himayin itong bangus at para naman tigilan na ni Jeya yung sabaw at para medyo mabusog na rin siya. Buti nga binigyan nila kami ng extra plate dito kasi nakita nilang maganang kumain si Jeya. Ang Asyo nga pala ay located dito sa Kamansi Road, Prensa, Marilao, Bulacan. At open sila from 11 a.m. to 10 p.m. daily. At ever since talaga na na-discover namin to, lagi namin in-order sa kanila yung crispy pork, sisig at yung tapa nila. Walang halong eme, ang sarap talaga. At sobrang tagal na nila dito, nag-aaral pa lang ako, existing na sila. At ang nakakatuwa, may Jeya na ako at nandito pa rin sila at kasama ko na nga si Jeya ditong kumakain. Malaloka ka talaga at hindi pa rin natatapos si Jeya na sa kakahingi na niyang sabaw. Please. Taas mo kami. Dali. At dahil only sabaw nga tayo, walang problema kala ate yan. Refill lang. At pagka-uwi nga namin, nag-replenish na ako ng itlog dito sa aking aesthetic na lagayan. Kasi magbe-bake ako. Lakas makasyalan nito, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Lately kasi talaga wala akong tigil sa kaka-bake. Kasi minamaster ko yung recipe nito. At tingin ko naman na master ko na kasi nagustuhan ni Jeya. Hindi talaga magpapaawat si Jeya sa kainan pagkatas kumain sa Asyong nagde-dessert naman. Masarap talagang ipanghimagas itong mga German at cookie biscuit natin kaya naman mag-order na kayo yung link na sa comment section.